Kabanata 10:11. Mahal ni Ning Beo ang wisteria, kaya nagpasya si Lito na magtungo sa palengke ng bulaklak, na may balak na bumili ng isa at sorpresahin siya. Ang palengke ng bulaklak ay hindi kalayuan sa commercial street na pag-aari niya, at katabi ng flower market ay isang magulong distrito. Sa isang tea stall, mukhang hindi nasisiyahan si Roy Wang. Kuya Wang, anong problema? Mukhang masama ang loob mo, may nangyari ba sa Yan Building, Swallow Crane Tower? Tanong ng may-ari ng tea stall. Ngumuso si Roy Wang, wala sa negosyo ko ngayon ang Yan Building. Ah, anong nangyari? Iritadong sinabi ni Roy Wang, natanggal ako. Mukhang nabigla ang may-ari ng tea stall, nagtrabaho ka sa Yan Building ng napakaraming taon, na nakagawa ng mga kontribusyon at nagtiis ng mga paghihirap. Ang paalisin ka ng diretso, napakahirap. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Sa tuwing na pag-uusapan ang bagay na ito, naramdaman ni Roy na i-flip ang mesa sa galit. Ang Yan Building dati ay pag-aari ng matandang si Leo, na may katandaan at hindi nag-abala sa pakikialam sa akin. Namuhay ako ng maginhawa. Ngunit ngayon, may isang bagong amo, na bumukas ang lahat ng baril pagdating niya, at agad niya akong pinaputukan. Sa pag-alala sa nakaraan niyang komportableng buhay kung saan malaya siyang nakikinabang, lalong nagalit si Roy at hinampas ang tasa ng tiyaan na hawak niya sa sahig, bigyan mo ako ng isang palayok ng alak. Mabilis na inihain ng may-ari ng stall ang alak. Pagkatapos uminom ng ilang tasa, bumulong ang may-ari ng tea stall, Kuya Wang, may ideya ako. Siya ay isang binata kung tutuusin, kumuha ka ng ilang lalaki para bugbugin siya, isang maliit na banta at siya ay magpapasakop. Kumislap ang mga mata ni Roy, ito. Nag-ipon ng lakas ng loob mula sa alak, kumpiyansa niyang sinabi, tama ka, dapat nating gawin iyon. Tuturuan ko ng leksyon ang batang iyon. Itinuro ng may-ari ng tea house ang isang maliit na eskinita, ang Sharpie doon ay dalubhasa sa paghawak ng ganitong uri ng negosyo. Magbigay ka lang ng pera, at siya na ang bahala sa lahat. Ibinaba ni Roy ang kanyang inumin at tinungo ang eskinita. Matagal nang naghahanap si Lito sa palengke ng bulaklak hanggang sa wakas ay bumili siya ng ilang bulaklak ng wisteria. Ito ay peking ginto. Biglang may narinig na boses ng matanda. Nang marinig ang boses, tumingin si Lito upang makita ang isang matandang lola na nagtutulak ng isang kahoy na bulaklak na kariton, kasalukuyang nag-aangges ng isang lalaki. Ang lalaki ay payat at pandak, na may maputlang balat na nagmumukha siyang multo, at may pilyong kislap sa kanyang mga mata. You old hag, sinisiraan mo ako. Galit na sigaw ng lalaki. Ipinakita ng matandang babae ang pera para makita ng dumadaan, lahat, tingnan ninyo ito. Ito ang gintong ibinigay niya sa akin. Peke ba o hindi? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumagilid, sumilip at tinimbang ito sa kanyang kamay, pagkatapos ay kumagat at kinumpirma, ito nga ay peke. Ngumuso ang lalaki, you lying old bag, wala kang patunay na binigay ko ito sa iyo. Nangingilid ang mga luha sa mata ng matandang babae habang naaagrabyado ang boses, ikaw lang ang nagbigay nito sa akin, na nagsasabing wala kang sukli. Ibinigay ko pa sa iyo ang lahat ng pera na mayroon ako. Ngunit mariin itong itinanggi ng lalaki, at tinulak ang matandang babae sa lupa gamit ang isang tulak, umalis. With that, itinaas niya ang paa niya para umalis. Biglang may humawak sa balikat niya. Lumingon ang lalaki, nanlaki ang mata sa inis, what do you want? Ang taong humawak sa kanya ay walang iba kundi si Lito. Walang pakialam na sinabi ni Lito, ibalik ang perang ibinigay sa iyo ng matandang babae. Ang mukha ng maputlang lalaki ay nabaluktot sa galit, at lumuwa siya ng may pananakot, anak, naghahanap ka ba ng kamatayan? Mag-isip ka. Dahil doon, binato niya ng suntok sa mukha ni Lito. Mabilis na umiwas si Lito, sabay hawak sa palso ng lalaki at pilit itong pinahit. Ah! Ang lalaki ay sumisigaw, assault. Assault. Sinasamantala mo ang isang hindi makatarungang sitwasyon. Isang binata, hindi talaga okay na mag-aksyon ng ganito, tutal, walang makapagpapatunay na itong peking ginto ay talagang binigay niya, paalala ng isang dumaraan. Tumaas ang isang kilay ni Lito, na nagsasabing, mapapatunayan ko ito. Hinawakan niya ang daliri ng lalaki at sinabi sa karamihan, tingnan mo, ano ang puwang ng kuko ng taong ito. Ang mga tao ay tumingin ng malapitan, mukhang may pula at dilaw na pintura. Sinabi ni Lito, huminga ng malapitan. Lumapit ang mga tao at detalyadong sumangot. Biglang nagningning ang mga mata ng isang tao, na sumisigaw, tignan mo. Pintura ito. Tama. Tumanggaw si Lito, kung hindi ako nagkakamali, ang taong ito ay dapat na isang pintor. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ng lalaki.
Sa puntong ito, kinuha ni Lito ang pekeng gold bar, at itinuro ang pulang marka dito, tingnan mo, ano, ito. Napanganga ang lahat ng napanganga, pinta. Tumango si Lito, siguro hindi niya sinasadyang napahid ito sa gold bar, kaya't pag-aari niya ito. Biglang natauhan ang lahat, na nagpupuri, ang bait talaga ng binatang ito. Kasuklam-suklam talaga ang lalaking ito, niloloko pa ang pera ng matandang babae. Tama ka. Wala siyang konsensya. Nagsimulang ituro ng lahat ang lalaki. Nakialam kang brat ka. Sa galit at kahihiyan, hinugot ng lalaki ang isang maliit na kutsilyo sa kanyang baywang. Nakita ito ng lahat at agad na napaatras. Ngunit bago niya maitaas ang kanyang kutsilyo, pinalo ni Lito ang isang suntok sa kanyang mukha. Pumutok sa dugo ang ilong ng lalaki. Sinamantala ni Lito ang pagkakataong hawakan ang kanyang palso at pilit itong pinahit. Pagkatapos ng isang hiyawan, nahulog ang kutsilyo sa lupa. Ibalik mo ang pera niya. Malamig na nagsalita si Lito. I will. I will. Saad ng lalaki. Pakiramdam ng lalaki ay malapit nang mabali ang kanyang kamay, at mabilis na inilabas ang lahat ng pera. Pagkakuha ng pera, labis na nasiyahan ang matandang babae. Nagpapasalamat, yumuko siya kay Lito, binata, salamat. Pagkaalis ng matandang babae, binitawan ni Lito ang lalaki, na tumakas sa isang mapanglo na paraan. Samantala, sa labas ng karamihan, naakit si Roywang at napansin si Lito. Isang malamig na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha, mabuti, madalas mag-cruise ang landas ng mga magkaaway. Hayaan mo akong magkita dito, hintayin mo lang ako. Hawak ang baniling bulaklak ng wisteria, binalak ni Lito na bumalik. Habang naglalakad siya patungo sa mas tahimik na kalye, biglang sumugod ang 7 o 8 matipunong lalaki, na hamarang sa kanyang daraanan. Hoy, bata, ikaw ba si Lito? Halos tanong ng isa sa kanila. Tumingin si Lito sa grupong ito ng mga nagbabantang lalaki at tumango, oo, pwede ba kitang tulungan? May kailangan ka ba? Hey hey. Humakbang sila pasulong, pinalibutan si Lito. May na-offend ka, alam mo ba yon? Kumaway ang lalaki ng wolf's toothpaste sa kanyang kamay, si Roywang ang tinanggal mo. Ngayon ay mayroon kang dalawang pagpipilian, ibalik siya at bigyan siya ng promosyon at pagtaas, oh. He casually tapped the mace in his hand, or let your blood spill 3 feet high, choose. Tumango si Lito, naiintindihan niya, kaya si Roy ang naghihiganti. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinalawak ang 3 daliri, pinipili ko ang 3 landas. Natigilan ng iilang tao, ang 300. Tumango si Lito, ibig sabihin, dinudurog ang iyong ulo. Sa sandaling bumigkas ang kanyang mga salita, ang kanyang unang suntok ay itinapon na. Bam bam bam. Sa isang kisap mata, ang 7 o 8 tao ay nasuntok lahat sa tiyan at natamba sa lupa. Sa sandaling ito, nakita ni Roy na nagtatago sa sulok ng eksenang ito at napabuntong hininga, ang daming walang kakayahan. Pagkatapos ay naghanda na siyang umalis. Saktong paglingon niya ay may malamig na boses ang nagmula sa likuran niya, aalis ng ganon-ganon lang. Si Roy, natakot, ay pinagpawisan ng malamig. Lumingon siya para tingnan, kung hindi si Lito, sino kaya ito? Ngumisi si Lito, paanong hindi ko ibabalik ang engranding regalo na inihanda mo para sa akin? Habang nagsasalita siya, sinipa niya ang dibdib ni Roy. Bumagsak si Roy sa lupa. Lumapit si Lito at may 2 mabilis na sipa, na pilayan ang kanyang mga binti. Ito ay isang maliit na aral lamang. Kung hindi mo alam ang anumang mas mahusay, sa susunod na pagkakataon ay hindi ang iyong mga binti ang gusto ko, ngunit ang iyong. Hindi niya sinabi ang salitang, buhay, ngunit mula sa takot sa mukha ni Roy, malinaw na naiintindihan niya. Matapos makitungo sa mga kaawa-awang individual na ito, kinuha ni Lito ang lila na bulaklak ng wisteria at umalis sa pagmamayabang na paraan. Pagbalik sa kanyang eleganteng tirahan, sinamantala ni Lito si Ning na nagsasanay ng calligraphy sa pag-aaral, at lihim na nagtanim ng bulaklak ng wisteria sa sulok ng dingding. Pagkatapos, pumili siya ng pinakasuperior na gamot sa dan, dinurog ito ng pulbos, at dinidiligan. Kaagad, ang orihinal na lantang bulaklak ng wisteria ay sumibol, ang namumukadkad na mga pamumulaklak nito ay napakatingkad na nakasisilaw. Pumasok si Lito sa silid-aralan, na nagsasabing, Ning, halika sa looban sandali. Ibinaba ni Ning ang brush sa kanyang kamay at nagtanong, anong meron? Lumapit si Lito at hinawakan ang kamay niya, huwag ka nang magtanong, malalaman mo pagdating natin doon. Habang papalapit sila sa courtyard, tinakpan niya ng kamay ang mga mata ni Ning. Kuya Lito, anong pakulo ang nilalaro mo ngayon? Medyo nagreklamo si Ning, ngunit inasahan din niya kung ano ang maaaring mangyari. Sa looban, inalis ni Lito ang kanyang kamay, tingnan mo.
Sa harap nila, isang malaking tagpi ng mga bulaklak ng wisteria ang namumukadkad sa malago at makakapal na mga sanga, na lubos na nakalulugod sa mata. Wow! Wala sila kanina. Tuwang-tuwa si Ning, tumalikod at niyakap si Lito. Salamat, kapatid na Lito, ikaw ang laging pinakamahusay na gumagamot sa akin. Nang makitang masaya si Ning, natuwa rin si Lito. Syempre, Ning, palagi kitang pakikitunguhan ng mabuti. Hindi nagtagal, araw na ng engranding pagdiriwang. Ito ang pinakamaligaya na kaganapan sa martial arts world, kung saan ang mga kilalang pamilya, maharlika, at martial arts masters ay magtitipon sa palasyo ng imperial upang magdiwang ng sama-sama. Gayunpaman, kung gustong pumasok ni Lito, kailangan niya ng imbitasyon mula sa isang taong may katayuan. Sa pagmumuni-muni, tila si Helen He ang pinakaangkop. Dumating siya sa tirahan ng He, inihayag ang kanyang pangalan, at sa pagkakataong ito, hindi siya pinigilan ng kaitiwala. Marahan siyang pumasok sa tirahan, nakarating sa likod bahay nang marinig niya ang tunog ng mahabang espada na napunit sa hangin. Paglapit, nakita niya si Helen na nagsasanay sa kanyang swordplay. Wala siyang armor, sa halip nakasuot siya ng mahabang pulang damit, ang kanyang uwak na buhok ay walang ingat na nakatali sa likod ng kanyang ulo, isang pulang banda na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga galaw. Palibhas ay hindi nakipagdigma, ang kanyang kutis ay mas maputi kaysa sa dati, na lalong nagpapino sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang mahabang espada sa kanyang kamay, magaan ang kanyang katawan na parang lunok, mukhang maliksi na parang paru-paro na sumasayaw sa gitna ng mga bulaklak. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, isang manipis na layer ng pawis ang lumitaw sa kanyang mukha, isang mahinang pamumula sa kanyang mga pisngi. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Nagsimulang pumalakpak si Lito. Saglit na natigilan si Helen, ngunit nang makita niya si Lito, ipinakita niya ang isang nahihiyang ekspresyon, bakit ka nandito? Nagsasaya ka ba na pinapanood akong lihim na nagsasanay sa aking espada? Ngumiti si Lito at sinabing, hindi ako nag-espiya. Ako ay hayagang nagpapasalamat. Nahihiyang ibinaba ni Helen ang kanyang ulo, hindi pa rin ako kasing galing mo. Tumanggaw si Lito, ngunit napakagaling mo na. Maaari mo bang bigyan ako ng ilang mga tip? Tumingin si Helen sa kanya ng may pag-asa. Tumanggaw si Lito, at mabilis na nag-pose si Helen. Itinaas ni Lito ang kanyang braso, itaas ito ng kaunti. Pareho silang bihasa sa espada. Pagkatapos ng kanyang mga pointer, malaki ang nakuha ni Helen. Noon lang, marahil sa sobrang tagal ng pagsasanay sa swordplay, ang damit ni Helen ay nadulas, hindi sinasadyang natapakan niya ang laylayan at hindi inaasahang natanggal. Napabuntong hininga, si Lito na kusang sumalo sa bumabagsak niyang baywang na nagpakatatag sa kanya. Kabanata 10:12. Audacious. Tumigil ka nga. Isang galit na boses ang biglang nagmula sa labas ng pinto. Dalawang figure ang nakitang papasok, ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Lito. Ang dumating ay isang binata na nakasuot ng napakarilag na damit na brocade at isang mukha na kasing ganda ng jade. Ang kanyang mapagmataas na pag-uugali ay minarkahan siya bilang isang ipinanganak mula sa isang mayaman o marangal na pamilya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pamangkin ng emperador, si Shendong Shen. Pagkapasok niya sa silid, nakita niya ang isang lalaking nakahawak kay Helen at hindi niya namamalayan na inaabuso siya ni Lito. Prince Shen? Mali ang pagkakaintindi mo. Bahagyang namula ang mukha ni Helen, ngunit sa kabutihang palad ay nakasuot siya ng maskara, kaya hindi ito nakikita ng iba. Tumingin siya kay Lito, nadulas lang ako nang hindi sinasadya, at tinutulungan niya lang ako. Sinuri ni Shendong si Lito, ganun ba? Dahil sinabi iyon ni Sister Helen, hindi ko na ito hahabulin pa. Sinulyapan niya ang dalawa at napansing bahagyang humihingal si Helen at may hawak na espada, at nagtanong, kanina lang ba kayo nagsasanay ng swordplay? Tumanggaw si Helen, tinuturuan ako ni Lito. Lito, parang hindi pamilyar ang pangalan. Tumingin si Shendong kay Lito, ngunit dahil hinahangaan ka ni Sister Helen, dapat ay isang standout ka sa mga tao. Kasabay nito, lumakad siya, kumuha ng espada, at sinabi kay Lito, mahilig din ako sa swordplay, paano kung mag-spar tayo? Walang pakialam na tumugon si Lito, hindi ako pumunta rito para makipag-away. Lito, ito si Prinsipe Shen, ang pamangkin ng emperador. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Helen. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Lito. So ano, sinong magpipilit kong gawin ang isang bagay na ayaw kong gawin? Hahaha. Tumawa si Shendong sa halip na magalit, itinuro si Lito gamit ang kanyang espada. Anak, mas bagay ang talent mo sa kayabangan mo, kung hindi, hindi kita bibitawan ng madali. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Lito, kinuha niya ang isang espada mula sa lupa at ibinato ito kay Lito.
Casual na nahuli ito ni Lito. Mabilis na itinulak ni Shendong ang kanyang espada, hindi naka-counter-attack si Lito, mabilis lang siyang umiwas. Pagkaraan ng ilang sandali, si Shendong ay basang-basa na sa pawis, ngunit hindi pa siya nakakalanding kahit isang stroke. Huminto siya, kumislap ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Sino ang nagturo sa iyo ng mga kahangahangang diskarte sa footwork? Ang aking master. Sagot ni Lito. Nagtanong si Shendong, maaari ko bang tanungin kung sino ang iyong iginagalang na master? Tahimik na sinabi ni Lito, ang aking master ay aking master, wala nang iba pa. Parang ayaw mong ibunyag, hindi kita pipilitin. Ipinahayag ni Shendong, labanan mo ako ng seryoso, kung hindi, hindi kita bibitawan ng madali. Hinikayat ni Helen. Lito, dapat kang makipag-spar kay Prinsipe Shen. Boring. Umiling si Lito, nakatingin kay Shendong, kapag natalo kita, itigil mo na ang pang-iistorbo sa akin. Anak, huwag kang masyadong magsalita, baka ako pa ang matatalo sayo. Sa sandaling natapos ni Shendong ang kanyang pangungusap, inilabas niya ang kanyang espada. Nasa likod ni Lito ang isang kamay, may hawak na espada sa kabila, napakabilis na anino na lang ang nakikita. Sa loob ng ilang paghinga, narinig ang isang kalansing, at ang espada ni Shendong ay natanggal sa kanyang kamay at nakadikit sa isang puno ng kahoy sa malapit. Whoosh! Itinutok ni Lito ang kanyang espada sa lalamunan ni Shendong, ilang milimetro lang ang layo. How dare you? Ang mga gwardya na kasama ni Shendong ay sumigaw sa galit. Ikinaway ni Shendong ang kanyang kamay, lumayo ka. Kaagad, binawi ni Lito ang kanyang espada at ibinalik ito sa rack ng armas. Yumuko si Shendong nang may paggalang sa kanya, ang talino ni Sir ay talagang pambihira, hinahangaan ng prinsipeng ito. Pumalakpak si Lito, nang hindi siya pinansin, sa halip ay tumingin siya kay Helen, bukas ang pagdiriwang ng palasyo, may paraan ba ako na makapasok sa palasyo? Baka sa mukha ni Helen ang kahirapan, maaari akong mag-imbite ng isang tao, ngunit ang taong inimbitahan ay dapat na may ranggong black feather man lang, at ikaw. Napasulyap siya sa hubad na dibdib ni Lito, nababahala, wala ka man lang balahibo na palamuti, natatakot ako na imposibleng makapasok ka. Sa sandaling ito, tumawa si Shendong mula sa gilid. Gumawa ako ng tamang pagpili sa pamamagitan ng pagpapakita dito ngayon. Kailangan mo ng tulong ko para sa bagay na ito, sabi niya kay Lito. Mahinahong tumugon si Lito, hindi ako humihingi ng pabor sa mga tao. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging mapangahas, ngumiti si Shendong, tila hindi nasaktan, kung gusto mong dumalo sa pagdiriwang ng palasyo, maaari kitang tulungan. Ngunit tandaan mo, hindi ako kailanman nag-aalok ng libreng tulong. Nakatitig sa kanya, nagtanong si Lito, ano ang kailangan mong gawin ko? Napatingin si Shendong kay Helen, na tumango bilang pagsang-ayon. Kamahalan, pag-amin ni Helen, hinahabol ako ng kalaban, at siya ang nagligtas sa akin. Siya ay isang mapagkakatiwalaang tao. Fine. Tila nakapagdesisyon na si Shendong. Sumandal siya at inilahad ang kamay. Pakiusap, pag-usapan natin ng mas detalyado. Nang sila ay nasa pag-aaral, nagsimulang ibunyag ni Shendong ang kanyang mga sekreto kay Lito. Lumalabas na naghinala na si Shendong na may nangyari sa Human Emperor, at naghinala na may kinalaman si Sage Master ni Yanyin. May mga company ni Yanyin sa lahat ng dako sa palasyo. Wala akong mahanap. Sa makatuwid, kailangan kong humingi ng tulong kay General Helen. Nagpasalamat si Shendong kay Helen. Si General Helen ay talagang isang babaeng may dakilang katapangan. Pinili niyang tumayo sa tabi ko nang walang pag-aalinlangan na marinig ang bagay na ito. Kaya, walang pakialam na nagtanong si Lito, ano ang iyong layunin? Sinabi ni Shendong, gusto kong lipulin ang mga company ni Yanyin, alamin ang kinaroroonan ng Human Emperor, at kung ang pagkawala ng Emperor ay talagang makakaugnay sa kanya, aalisin ko siya. Medyo nagulat si Lito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad siya sa isang kakampi. Wala talaga siyang dahilan para tumanggi. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, tumango siya at sinabing, sige, tutulungan kita. Tuwang-tuwa si Shendong at inabot sa kanya ang isang puting jade token, ito ang pass token ng Imperial Palace. Ang sino mang nagtataglay ng token na ito ay malayang makapasok at makalabas. Tinanggap ni Lito ang token, salamat. Kasunod nito, umalis si Lito patungo sa Bailey Mansion. Sa loob ng Bailey Mansion, ang mga parol ay nagsisimula pa lamang na kumikinang, at si Rosa Bailey, na nakasuot ng pulang palda, ay nasa looban, pinapanood si Cheng Cheng na nakikipaglaro sa isang pusa. Ang kanyang magandang mukha ay nagpapakita ng isang pambihirang malambot na kulay. Nagsumikap ka. Tumalon si Lito pababa mula sa rooftop. Nagulat si Rosa Bailey, nang makita si Lito, malamig niyang sinabi, hindi mo ba magagamit ang pintuan sa harap?
Tumugon si Lito, ayoko ng gulo. Nang makita si Lito, nagliwanag ang mga mata ni Cheng Cheng. Ibinaba niya ang kuting at sumugod kay Lito. Marahan na tinapik ni Lito ang kanyang ulo at sinabing, mukhang tumangkad ka sa loob lamang ng ilang araw. Itinuro ni Cheng Cheng si Rosa Bailey at napangiti. Mukhang magaling mag-alaga ng mga bata ang ate mo. I suppose she will be a virtuous wife and good mother in the future. Tumingin si Lito kay Rosa. Ngumuso si Rosa, enough with the flattery. Ano ba ang gusto mo sa akin? Kung wala, then get out. Mahinaong tumugon si Lito, walang anuman, pupunta ka ba sa pagdiriwang ng palasyo bukas? Bilang panganay na anak ng Bailey Prefecture, natural lang na pumunta ako. Itinuwid ni Rosa ang kanyang likod, nagmamalaki na nagsasalita. Tumango si Lito at kumuha ng puting espiritong bato, dalhin mo ito. Tumingin si Rosa sa bato. Ito ay tila ganap na hindi kapansin-pansin, hindi maganda o naglalabas ng anumang espiritong enerhiya. Kumunat ang noo niya, anong klaseng basura ito? Ayoko. Pilit itong isinuot ni Lito sa kanyang kamay, seryosong sinabing, kunin mo. Walang pag-aatubili na kinuha ni Rosa ang bato. Hinawakan ang ulo ni Cheng Cheng, sinabi ni Lito, maghintay ka pa riyan, makikita mo na ang iyong ama sa lalong madaling panahon. Nagtaka si Rosa, hindi ba sabi mo nahanap mo ang batang ito sa kalsada? Saan nanggaling ang isang ama? Napagtanto na siya ay nagkamali, si Lito na naninigas ang mukha, ay nagsabi, sinabi ko ba iyon? Hindi, tama. Siguradong mali mo itong naalala. Akala ko sinasadya mo lang akong ginugulo. Bago matapos ni Rosa ang kanyang pangungusap, inindayog niya si Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang palso. Sa bahagyang paglayo ng kanyang paa, nahulog si Rosa sa kanyang mga bisig. Kung gusto mong itapon ang sarili mo sa akin, sabihin mo lang. Pagbibigyan kita. Huwag kang magpatalo, nakangiting sabi ni Lito. Ang kulit mo, tumigil ka nga sa pagsasalita ng kalokohan. Galit na galit si Rosa kaya gusto niyang sampelan ang ulo nito. Hinayaan siya ni Lito. Bago pa makapag-react si Rosa, lumipad na si Lito sa ambi, alagaan mong mabuti si Cheng Cheng. Sa mga salitang iyon, kumislap ang kanyang anyo at pagkatapos ay nawala sa malawak na dapit hapon. Basta, lagi akong sinusundo. Naipadyak ni Rosa ang kanyang paa sa pagkadismaya. Hinatak ni Cheng Cheng ang palda ni Rosa. Kumunat ang noo ni Rosa at nagtanong, ano iyon? Itinuro ni Cheng Cheng ang mukha ni Rosa. Likas na hinawakan ito ni Rosa, nakaramdam ng isang alon ng nagbabagang init. Paglabas niya ng salamin para tingnan, natatakpan ng pamumula ang mukha niya. Masayang tumawa si Cheng Cheng. Si Rosa, na nahihiya, ay sumagot, bata, anong alam mo? Hindi ako nahihiya, galit ako. Sa pag-alis sa tirahan ng Bailey, si Lito ay tumungo sa lugar ni Felipe Fang. Brother Lito, nailigtas mo na ang buhay ko noon, at ginagawa mo ito para sa bloodline ng emperador ng tao. Hanggat sinabi mo ang salita, pangungunahan ko ang natitirang mga tauhan ko sa walang pasubali na pagsuporta sa iyo. Sabi ni Felipe, animated. Walang pakialam na tumugon si Lito, hindi sa pagsuporta sa akin, kundi sa pagsuporta kay Cheng Cheng. Paulit-ulit na tumango si Felipe, tama ka. Pagkatapos ay bumalik si Lito sa liblib na tirahan niya. Habang papalapit siya sa pasukan, gayunpaman, nararamdaman niya ang isang malakas na espiritual na panggigipit. Ang espiritual na presyon na ito ay nagmumula sa loob ng bahay. Hindi maganda, Ning. Bumagsak ang mukha ni Lito, at dumiretso siya sa bahay. Walang tao sa kwarto, walang tao sa study. Nang malapit ng mabaliw si Lito sa pag-aalala, nakita niya si Ning sa hardin. Kasabay nito, nawala ang mapang api na kapaligiran mula sa nangingibabaw na banal na artifact. Ning, sino siya? Tinitigan ni Lito ang malabo, ordinaryong mukhang payat na matandang nakatayo sa tabi ni Ning. Kapatid na Lito, siya ay isang pulubi na nahimatay sa pintuan, binuhat ako, at binigyan siya ng makakain, paliwanag ni Ning. Nang makita ang kulay ng mukha ni Lito, maingat niyang sinabi, hindi ka galit, di ba? Tumawa ng mahina si Lito, ano ang sinasabi mo? Iyo ang lugar na ito, ikaw ang may hawak. Pagkasabi nito, lumapit siya sa matanda, nawalan ka ng malay. Let me check your pulse. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pulso ng matanda ngunit wala siyang nakitang abnormalidad, isang napaka-normal at mahinang pulso ng matanda. Ubo, binata, may sakit ba ako? Umubo ang matanda. Umiling si Lito, walang seryoso. Nakangiting tumango ang matanda, thank you both, you two are benevolent. Ngumiti si Ning, sir, maaari po kayong manatili dito ng gabi. This, wouldn't that be appropriate? I am all dirty.
I wouldn't want to dirty your beautiful house, umiling ang matanda. Hindi mahalaga, tiniyak ni Ning sa kanya. Kung gayon, nagpapasalamat ako sa iyo, binibini. Kasing ganda mo ang iyong pagiging mabait, walang tigil na tumango ang matanda patungo kay Ning. Ning, gabi na. Pumunta ka at magpahinga, sabi ni Lito. Okay. Tumango si Ning at umalis sa hardin kasama si Lito. Habang pinagmamasdan silang umalis ng matanda, unti-unting nawala ang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, puno ng talino at karunungan ang kanyang mga mata. Haha, napakagandang panla. Binagtas ko ang lahat ng 3 kaharian at sa wakas ay nakahanap ako ng isang karapat-dapat na mag-aaral. Tumingin siya kay Ning, tumango bilang kasiyahan. Kabanata 10:13. Kinabukasan ay ang pagdiriwang ng palasyo. Umalis si Lito ng madaling araw. Bago umalis, pumunta siya sa hardin at nakita si Ning na naka-crossleg sa pavilion na naglilinang. Kaya hindi na niya ito inistorbo at dir-diretsong lumabas. Dahil ang pagdiriwang ng palasyo ay isang engranding okasyon, ang mga lansangan ay mataong may mga parol at dekorasayon. Dumagsa ang mga tao patungo sa palasyo ng hari. Bilisan mo! Bilisan mo, magsisimula na ang martial arts performance. Ang mga tao ay nasa sabik na humihimok. Dumaan ang mga mararangyang puting karwahe, iyon ang mga maharlikang pamilya na inanyayahan sa pagdiriwang ng palasyo na dumaraan. Nakita ni Lito ang isang karwahe mula sa mansyon ng Bailey na mabilis na dumaan, marahil ay nasa loob nito si Rosa Bailey. Sa karamihan ng tao, nakita ni Lito ang mga pamilyar na mukha, sila ay si Kylian at ang matandang si Valerian Ku na kanyang iniligtas noong una siyang pumasok sa martial world. Tatawagin pa lamang niya ang mga ito, biglang may karwahe na mabilis na humarurot patungo sa kanila. Dahil sa maingay at nagsisiksikan ang mga tao, biglang yumangay ang malaking puting kabayo, kaliwat kanan ng sugod. Gumawa ng daanan. Gumawa ng daanan. Ang driver ng karwahe, na ikinakaway ang kanyang letigo, ay sumigaw sa gulat. Umugoy ang karwahe, nagbabalak na mabangga sina Kylian at Valerian. Mabilis na nag-react si Kylian, itinulak si Valerian sa isang tabi ngunit siya ay natamba. Ha! Sa wakas ay huminto ang karwahe, mabilis na pinalibutan sila ng mga nanunood, tinitingnan ang kalagayan ni Kylian. Miss, okay ka lang ba? Si Valerian ay humakbang pasulong, mabilis na sinuri siya at nakitang walang mga buto ang nabali, tanging ang kanyang mga tuhod at siko lamang ang nakakamot sa balat. Nakahinga ng maluwag si Kylian, salamat sa kabutihang alam ko ang ilang martial arts, kung hindi, baka masugitan ako ng husto o mamatay. Sumulyap ang kutsero kay Kylian, kung ayos ka lang, tumabi ka. Nagmamadali ang amo ko. Ang mga salitang ito ay talagang pumukaw ng matinding galit. Kaya may nataman ka, huwag kang humingi ng tawad at sinasabi mo pa na nagmamadali ka. Oo, gaano kalakas. Lumabas ang nasa loob at humingi ng tawad sa babaeng ito. Pinagmasdan ng kutsero ang mga tao, may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha, paumanhin sa pagiging mapurol, ngunit walang sinuman sa inyo ang may karapatang utusan ang aking master. Nang marinig ito, nagalit si Kylian, kung gayon, sino ang iyong master? Isang ngiti ang naglaro sa mga sulok ng bibig ng kutsero, at bumulong siya ng 3 salita, ang White Emperor. Nang marinig ang pangalang ito, agad na namutla ang mukha ng lahat, na tahimik, na parang Nazakal. Si Kylian, na naninirahan sa mga malalayong lugar, ay hindi pa nakarinig ng reputasyon ng White Emperor, lalo pang nadismaya, kahit sino pa siya, kung siya ay magkamali, dapat siyang humingi ng tawad. Hindi ba't iyon ang pangunahing kagandahang asal ng tao? Anong kawili-wiling paniwala ng pagiging disente ng tao? Biglang may narinig na walang emosyong boses mula sa karwahe. Sa sumunod na segundo, biglang bumukas sa paligid ng karwahe. Ang mga mukha ng lahat ay namutla, nagmamadaling umatras. Binibigyan ka ng haring ito ng pagkakataon, humingi ng paumanhin at umalis ka, ang mahina at masasamang boses na muling tumunog. Galit na sagot ni Kylian, bakit ako hihingi ng tawad, hindi siya makatwiran. Noon lamang niya napansin, si Valerian ay walang humpay na sinusubukang hudyat sa kanya ng kanyang mga mata. Old master ko, anong nangyari? Wala naman akong sinabing mali diba? Nagtatakang tanong ni Kylian. Si Jasper Bay ay hindi ordinaryong tao, mas mabuting humingi ka muna ng tawad, hininaan ni Valerian ko ang kanyang boses, medyo walang magawang mungkahi. 3, 2, 1. Ang mahinang boses ay natapos na sa pagbibilang, at ang hangin sa kanilang paligid ay biglang naging malamig. Biglang, na sinamahan ng paghampas, isang puting espada ang lumabas mula sa karwahe na dumiretso kay Kylian. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Kylian, ngunit walang oras para tumugon.
Habang iniisip niyang tiyak na mamamatay na siya, biglang may lumitaw na figure sa kanyang harapan, na nagtatanggol sa kanya mula sa espada. Ang puting espada ay tila masigla, na hinaranggan ng espada ni Lito, lumipad ito pabalik sa loob ng karwahe. Hindi ko inaasahan na makahanap ng isang master sa marketplace na ito, gaano kawili-wili. Muling umalangaw-ngaw ang mapanuksong boses, hinawi ang kurtina, tumambad ang isang lalaking may gwapong katangian ngunit napakaputla ng balat, nakakatakot, humarap sa lahat. Ito ang sikat na general, Emperor Jasper Bai, mula sa martial arts world. Ang kanyang medyo namumula na mga mata ay tumitig kay Lito saglit, at walang pakialam na sinabi, ang swerte mo ngayon. Kung hindi lang ako nagmamadaling dumalo sa pagdiriwang ng palasyo, natuwa sana ako sa pakikipaglaro sa iyo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at sinabi sa kutsero, tara na. Giddy up. Umusad muli ang karwahe. Unti-unti ding naghiwa-hiwalay ang mga tao. Kinilig pa rin si Kailian sa buong karanasan, ngunit nang makita niya si Lito, natuwa siya, Kuya Lito, nailigtas mo na naman ang buhay ko, hindi ko talaga alam kung paano ka pasasalamatan. Ayos lang. Sinulyapan ni Lito ang papaalis na karwahe, at nagtanong, sino ba talaga itong Emperor Bai? Mukhang may hawak siyang malaking kapangyarihan. Itinuro ni Valerian ang isang lugar sa malapit at sinabing, pumunta tayo doon para gamutin muna ang sugat ni Kailian. Naglakad sila papunta sa isang tea stall sa gilid ng kalsada. Habang naglalagay ng gamot si Valerian sa mga pinsala ni Kailian ay ipinaliwanag niya, si Emperor Bai ay halos maladyos na figure sa mga bilog ng martial arts. Sa orihinal ay isang ordinaryong tao lamang, ngunit para sa kanyang mga pambihirang tagumpay, ginawaran siya ng titulong master ng mga emperador. Sa mundo ng martial arts, bukod sa Human Emperor at Holy Master, si Emperor Bai ang may pinakamataas na status, maaaring sabihin ng isa na pumapangalawa siya sa isang ngunit higit sa 10,000. Siya ay hindi lamang isang makapangyarihang martial artist, ngunit namumuno din sa isang hukbo ng 100,000. Kahit na ang Human Emperor ay hawak siya sa isang bagay. Pagkarinig nito, napabuntong hininga si Kailian, no wonder even his coachman is so arrogant. Napabuntong hininga si Valerian, walang makakatulong dito, sa mundong ito, kapangyarihan ang batas. Sa gilid, nanatiling tahimik si Lito, isang malamig na ngiti lamang ang napunta sa sulok ng kanyang bibig. Matapos gamutin ang mga sugat ni Kailian, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, sa wakas ay nakarating sa Grand Square sa harap ng palasyo ng hari. Sa pagtulak sa karamihan, nakita nila ang daan-daang martial artist na bumubuo ng isang maayos na parisukat. Nang magsimulang tumugtog ang mga tambol, nagsimula silang magboxing, ang kanilang mga hiyawan ay yumanig sa langit at lupa, na nagbibigay ng isang kahangahangang panoorin. Nang mapansin ni Lito na malapit na ang oras, lumingon si Lito kina Kailian at Valerian, mayroon akong kailangang asikasuhin, aalis na ako ngayon. Oo naman, Kuya Lito. Kapag libre ka, pumunta ka sa klinik. Ako mismo ang magluluto para sa iyo, sabi ni Kailian na nagpapasalamat pa rin. Tumango si Valerian, masarap ang luto ng babaeng ito, Lito. Napakaswerte mo. Tumawa si Lito at tumango, sigurado. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at nag-navigate sa gitna ng mga tao. Matapos umikot sa kalahati ng palasyo ng hari, dumating siya sa kanlurang bahagi ng tarangkahan. Ito ang pasukan na partikular para sa mga inanyayahang maharlikang pamilya na dumalo sa pagdiriwang ng palasyo. Ngayon, nang magsisimula na ang pagdiriwang, ang bilang ng mga karwahe ay lumiit. Humakbang si Lito patungo sa pasukan. Tumigil ka, sino ang pumupunta doon? How dare you casually try to enter the palace? Do you wish to die? Pinigilan siya ng isang guard. Nagpakita si Lito ng travel permit. Nang tingnan ito, nagbago ang ekspresyon ng guard. Paano ka may travel permit? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Lito, hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili sa kung paano ko nakuha ang permit. Sinasabi ng panuntunan na sino mang may ganitong permit ay maaaring makapasok sa palasyo, tama ba? Well, really, that's the rule. Where's your feather adornment? Tanong ng guard. Nagkibit balikat si Lito, hindi ako martial artist, at wala akong balahibo. Ano? Isang tao mula sa makamundong mundo. Tanong ng guard na dilat ang mga mata sa gulat. Sumagot si Lito, hindi mahalaga kung saan ako nanggaling, mayroon akong token. Nag-alinlangan ang gwardya. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, hindi pa rin siya nakakita ng sinuman mula sa makamundong mundo na may karapatang pumasok sa palasyo, lalo pat dumalo sa pagdiriwang ng palasyo. Anong nangyayari? Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang isang kaakit-akit at matigas na boses.
Isang binibini na nakapink na damit na may labis na make-up sa kanyang mukha ay naiinip na bumaba mula sa palankuan. Anong klaseng kahusayan ito? Bilisan mo. Mail late na ako. Naiinip niyang sabi. Ipinaliwanag ng gwardya, Miss Lin, espesyal ang sitwasyon. Ang taong ito mula sa makamundong mundo ay may tanda at gustong pumasok sa palasyo. Dapat nating i-verify ito. Ang dalagang ito ay walang iba kundi ang anak ng domestic officer ng palasyo, si Jennifer Lin. Mundane World. Tiningnan ni Jennifer si Lito nang naiinis at sinabing, siya ay mula sa makamundong mundo. Bakit siya papasok sa palasyo? Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Pero may token siya, walang magawa ang guard. Anong madugong token? May karapatan ba ang mga tao mula sa makamundong mundo na magdiwang kasama natin? Sa paglalakad sa parehong landas kasama ang mga ganoong tao, pakiramdam ko ay hindi ako makahinga, sabi ni Jennifer na nasusuklam. Nang marinig ito, tumawa ng malamig si Lito, hindi makahinga. Baka may problema ka sa baga. Baka kailangan mong magpatingin sa doktor, at ipasuri din ang utak mo. Nalilito, si Jennifer ay likas na nagtanong, pagsusuri sa utak. Tumango si Lito, ma'am, malaki ang posibilidad na nalagyan ang utak mo ng tubig. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Jennifer, ang kanyang mga tampok ay lumiliko. Tinuro niya si Lito, you. How dare you make a fool of me? She yelled at her two followers, ano pang hinihintay nyo, sampelan mo siya. Nagmamadaling sinabi ng dalawang gwardya, Miss Lin, hindi ito nararapat. Hindi sila walang isip. Kung ang token sa kamay ni Lito ay lihay timo, nangangahulugan ito na may isang maimpluwensyang tao ang nagbigay nito sa kanya. Sila, bilang mga gwardya lamang, ay hindi kayang saktan siya ng basta-basta. Walang pag-aalinlangan, sinampal ni Jennifer ang isa sa mga gwardya, sino ka sa palagay mo, sinusubukan akong pigilan. Isang salita lang mula sa akin at mawawalan ka na ng trabaho. Sinampal ang gwardya ngunit nanatili itong nakayuko, hindi naglakas loob na umimik. Tila lubos na nasisiyahan sa sarili, pinag-cruise ni Jennifer ang kanyang mga braso at tinitigan si Lito, hindi mo kailangang lumaban. Hayaan mong sampelan kita. Maganda ang mukha mo, gusto kong hawakan ito. Walang pakialam na sumagot si Lito, sige, sige. Tumalon sa tuwa ang puso ni Jennifer, ang bait mo. Nang walang anumang pagkaantala, itinaas niya ang kanyang kamay, naghahanda na bigyan si Lito ng isang magandang sampal. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang ipinutok ni Lito ang isang pilak na karayom. Bigla, nakita ni Jennifer ang kanyang kamay na hindi masunurin. Ang kanyang kamay, na orihinal na nakatakdang sumampal, sa halip ay marahas na sinampal ang sarili niyang mukha. Ah, masakit. Sumigaw siya sa masakit na tono. Ano? Anong nangyari? Isang labis na nagulat na tanong ni Jennifer. Napatingin ang kalapit na gwardya, halos hindi nagpipigil ng tawa. Hindi ito gustong tanggapin ni Jennifer, at sinabing, hindi ito binibilang, gusto kong subukang muli, hindi ako naniniwala. She viciously swing her hand, but just like before, she slapped herself in the face na parang hindi kanya ang kamay. Kalaunan ay napagtanto ni Jennifer Lin na may mali. Itinuro niya si Lito, galit na sinabi, ikaw ang nasa likod nito, hindi ba? Nagkibit balikat si Lito, Miss Lin, saang mata mo ako nakitang nagplano? Ako. Hindi ko nakita, pero dapat may kinalaman ito sa iyo. Kung hindi, bakit ko sasampalin ang sarili ko sa mukha? Sa sobrang pagkadismaya ni Jennifer ay ipinadyak niya ang kanyang paa sa sahig. Baka nangangati ang pisngi mo, o baka? Ngumisi si Lito, marahil sa kaibuturan mo ay sumasang-ayon ka na karapat-dapat kang sampelan sa iyong sinabi. How dare you? You're quibbling. Pakiramdam ni Jennifer ay may karapatan siya ngunit hindi niya ito maipaliwanag, na ikinagalit niya kaya nakaramdam siya ng pagkahilo. Kabanata 10:14. Nang si Jennifer ay saysubog na sa galit, isang tunog ng tambol ang umalingaw-ngaw mula sa palasyo ng Imperial. Ito ay isang indikasyon na ang kapistahan ng palasyo ay malapit nang magsimula. Nang patunugin ang ikatlong tambol, minarkahan nito ang opisyal na simula ng kasiyahan, at walang pinayagang pumasok sa palasyo pagkatapos noon. Nagdilim ang ekspresyon ni Jennifer. Ngumuso siya kay Lito, mas mabuting hindi na lang kita sagisaan, kung hindi magsisisi ka. With that, dali-dali siyang umakyat sa kanyang sedan chair. Pinagmamasdan ng sedan chair ni Jennifer na nawawala sa di kalayuan, dahan-daang lumapit ang isang marangal na purple sedan chair. Mr. Argel. Ang kurtina ng sedan na upuan ay itinaas, inilantad ang mukha ni Prinsipe Shen. Tumango siya kay Lito at sinabing, magsisimula na ang kapistahan, bakit hindi ka pa pumasok? Nagkibit balikat si Lito at sumagot, hindi nila ako pinapasok.
Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Prinsipe Shen. Galit niyang pinagalitan ang mga gwardya ng palasyo, mga walang isip, ako ang nagbigay sa kanya ng entry token. Hindi mo ba pinapansin ang mga utos ko? Nang marinig ito, agad na nalaman ng mga gwardya sa pasukan na sila ay nakagawa ng malaking pagkakamali. Lumuhad sila sa isang tuhod, nagmamakaawa, pakiusap, patawarin mo ako, kamahalan. Pagkatapos, lumingon sila kay Lito at magiliw na sinabi, pakipasok. Binigyan ni Prince Shendong Shen si Lito ng nakakaalam na tingin. Tumango si Lito at buong pagmamalaki na humakbang papasok sa maringal na tarangkahan ng palasyo. Sa sandaling pumasok si Lito sa palasyo ng Imperial, agad siyang namangha sa kahangahangang arkitektura. Hindi tulad ng makamundong royalty na pinapabore ng ginto o pula, ang martial world ay iginagalang ang puti. Dahil dito, ang buong palasyo ay gawa sa puting jade. Sa isang sulyap, ang tanawin ay nakasisilaw na purong puti, bukod tanging sagrado at solemna. Sa paghakbang sa bulwagan, nakita nila ang malawak na espasyo na puno ng mababang mesa at mga unan na seda. Ang mas malapit sa gitnang nakaupo, mas mataas ang kanilang katayuan. Ang mga wala sa listahan ng panauhin, ngunit may karapatang pumasok sa palasyo, ay maaari lamang maupo sa mga unan sa labas, ang mga mababang mesa sa harap nila ay nawalan ng sariwang prutas at masarap na alak. Mr. Argel, gusto mo bang umupo sa tabi ko? Tanong ni Prince Shen. Tumango si Lito at sumama sa kanya sa mga upuan sa unahan. Ikaw na naman. Noon lang, si Jennifer, na nakaupo sa likod ng mga hilera, ay nakita si Lito, ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng galit. Itinuro ang isang nasa katabi niyang lalaking nasa katanghaliang gulang, sinabi niya, tatay, ito ang lalaking nang bully sa akin. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay ang ama ni Jennifer, si Mateo Lin, ang ministro ng Internal Affairs ng palasyo. Ang kanyang katayuan ay hindi top tier sa loob ng palasyo, ngunit hawak niya ang makabuluhang kapangyarihan. Karamihan sa mga tao ay tinatrato siya ng may paggalang, na nagdulot sa kanya ng mataas na pagpapahalaga. Si Mateo ay mayroon lamang itong isang anak na babae na mahal niya. Nang marinig na ang taong nang-aapi sa kanyang anak na babae ay nasa paningin, siya ay agad na nagtanong sa malamig na boses, ikaw ba ang sumampal sa aking anak na babae ng 2 beses at nagsalita ng walang pakundangan sa kanya? Mahinahong sumagot si Lito, to be precise, sinampal niya ang sarili niya. Si Jennifer, na nagiinit ang kanyang mga pisngi, ay sumigaw, tiyak na gumamit ka ng ilang panlilinlang. Bakit ko sasampalin ang aking sarili? Sa sandaling ito, biglang sumingit si Prinsipe Shen, Minister Lin, si Lito ay isang panauhin na inimbitahan ko sa pagdiriwang ng palasyo. Sa pagkakaalam ko, hindi siya manggugulo. Siguradong mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Malamig na umungol si Mateo, wala akong pakialam sa anumang hindi pagkakaunawaan. Ang aking pinakamamahal na anak na babae ay napinsala, at hindi ko ito hahayaang tumayo. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Lito at sinabing, gayunpaman, dahil inanyayahan ka ni Prinsipe Shen, dapat akong magpakita ng paggalang. Narito ang gagawin natin. Hayaan siyang sampelan ang kanyang sarili ng 2 beses at hindi ko na itutuloy ang bagay na ito. Nang matapos siya, lumingon siya para tanungin si Jennifer, darling girl, nasisiyahan ka ba dito? Jennifer rolling her eyes, kaya lang. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Lito na mapangiti. Upang magkaroon ng ganitong karakter ng ama, hindi nakakagulat na ang anak na babae ay lumalabas na napakaamo at suplado. Pagkatapos ay tinitigan ni Mateo si Lito, na parang naghihintay na sampelan niya ang sarili niyang mukha. Matapos maghintay ng ilang sandali, hindi gumalaw si Lito kahit 1 pulgada. Bakit hindi ka magsimula? Magsisimula na ang Temple Festival, sabi ni Mateo. Tumaas ang isang kilay ni Lito, nasabi ko na ba nasasampalin ko ang sarili kong mukha? So, tinatanggihan mo ang payo ko. Nang marinig ito, galit na galit si Mateo, biglang lumakas ang boses. Hey! Sino ka ba sa tingin mo, bakit ako makikinig sa payo mo? Sabi ni Lito na naka-poker face. Ikaw? 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 How dare you? Galit na galit si Mateo kaya itinapon niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay sa sahig. Ang kaguluhang ito ay umakit ng maraming manunood sa paligid. Tumayo si Mateo at itinuro si Lito, boy, ang lakas ng loob mong sampin ako. May lakas ng loob ka. Sa gilid, bahagyang binago ni Prinsipe Shen ang kanyang ekspresyon, tumayo at sinabing, Mr. Lin, ang aking kaibigan ay hindi magaling sa verbal na komunikasyon at nagsalita ng wala sa sarili, humihingi kami sa iyong pagtitiis. Gayunpaman, hindi kinuha ni Mateo ang pahiwatig, malamig niyang sinabi, Prinsipe Shen, huwag mo akong pilitin sa iyong superior na katayuan.
Kailangan mong malaman, ang White Emperor ay maaaring dumating din ngayon. Bahagyang nagbago ang mukha ni Prinsipe Shen. Si Mateo na ito ay nagkataon na nagtatrabaho kay Jasper Bai, at ang kanyang kasalukuyang pagpipilit na umapela kay Jasper ay nagmumungkahi na hindi siya papayag na pabayaan ang mga bagay ng madali. Ang iba ay nakatingin kay Lito, nagbubulungan sa kanilang sarili. Ang binatang ito ay mapangahas. Si Mateo Lin, isang courtier, ay isang kilalang tao sa harap ni Jasper Bai ngunit hindi siya natatakot na masaktan siya. Bakit wala siyang feather adornment? Hindi kaya siya galing sa mundo ng martial arts. Sa lahat ng mga taon na ito, walang sino man ang nagdala ng isang World Seed Aider para sumali sa pagdiriwang ng palasyo parang hindi nag-aalala si Prinsipe Shen sa pag-imbita ng gulo. Sa pakikinig sa alon ng mga kritisismong ito, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Lito. Courtier Lin, kung hindi sapat ang presensya ni Prinsipe Shen, paano na rin ang pag-factor sa akin? Sapat na ba iyon? Isang suit ng golden armor ang dumaan. Si Helen He, na nakasuot ng uniforme ng militar, ay pumasok ng may kahangahangang paraan. Nakasuot siya ng ginintoang maskara, ang kanyang buhok ay nakatali ng mataas sa isang nakapusod, at ang kanyang mahabang umaagos na buhok ay umabot sa kanyang baywang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may matatag na liwanag, na nagniningning sa parehong kabayanihan at kagandahan. Kahit na para sa tusong courtier na si Lin, ang kanyang momentum ay tila humihina sa harap ni Helen. Bakit kailangang humakbang si General Helen sa ganitong madilim na sitwasyon? Mahigpit na sumimangot si Mateo, para lang sa isang mayabang na tao na walang palamuting balahibo, hindi mo hahayaang masaktan si Jasper Bai. Helen cornered her lips raising her chin, so what if I offend him? Huwag mong gamitin si Jasper para takutin ako. Ako, si Helen He, ay humarap sa libu-libong hukbo ng walang takot, sa tingin mo ba ay matatakot akong masaktan si Jasper? Ang kanyang paninindigan ay matatag, ang mukha ni Mateo ay tumigas, at hindi siya makapagpatuloy sa pakikipagtalo. Sa gilid, ang lahat ay nagpahayag ng pagtataka nang makita ang eksena. Labis silang na-curious kung sino ang matikas na binata na ito, na makakasama ng mesa kay Prinsipe Shen, at para ipagsapalaran ni Helen He na masaktan si Emperor Bai para tulungan siya. Papa, hahayaan mo na lang ba siya ng ganito? Hindi ko matatanggap ito. Galit na sabi ni Jennifer. Tinapik ni Mateo ang kamay ng kanyang anak at malamig na sinabi, maging mabuting babae, hindi siya pababayaan ng tatay. Pagdating ni Emperor Bai, babayaran niya ang presyo. Sa sandaling ito, ang pangalawang drum ay hinampas. Nagsimulang tumugtog ng musika ang banda, at ang lahat ay nagmamadaling umupo sa kani-kanilang mga upuan. Salamat sa pagtatanggol sa akin, ngunit hindi ito kailangan. Sabi ni Lito kay Helen. Napabuntong hininga si Helen, wala akong pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, may utang akong pabor sa iyo. Si Prinsipe Shen, na tumatawa sa gilid, ay tumugon, sino ang mag-aakala na si General Helen ay magkakaroon ng gayong kababehang sandali? Iniwas ni Helen ang kanyang mga mata, Your Highness, please stop jesting. With that, umupo na siya sa upuan niya. Ganoon din ang ginawa ni Lito at Prinsipe Shen. Inilibot ang mata ni Lito sa paligid ng silid at nakita si Beno Bailey na nakaupo sa hindi kalayuan, ngunit walang bakas si Rosa Bailey. Sa sandaling ito, bumulong ang isang lalaki sa malapit, alam nyo ba? Ngayong taon, si Rosa Bailey ang gaganap ng opening dance. Tuwang-tuwang sumagot ang isa pang tao, oh wow, siya ang itinuturing na pinakadakilang kagandahan sa Qingtian City. Ang sarap sa mata natin. Sabi ng isa pang lalaki, hindi lang ang lungsod ng Qingtian, natatakot ako na baka siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo ng martial arts. May chismis na kakaunti lang ang nakakita sa kanyang sayaw. Siya ay napakahusay na kaakit-akit na maaari niya maging sanhi ng pagbagsak ng mga bansa. Pagkatapos ng ilang talakayan, kumikinang ang mga mata ng lahat ng lalaki, puno ng pananabik at pag-asa. Nabalitaan ko rin na itong si Miss Bailey ay maamo, magalang, at talented. Ang sino mang magpakasal sa kanya ay talagang pagpapalain sa loob ng maraming buhay. Umaasang nagsalita ang isang lalaki, at tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon pagkatapos marinig ito. Snort! Hindi napigilan ni Lito ang tawa mula sa sulok. Hoy, anak, may sasabihin ka. Malungkot na tanong ng isa sa kanila. May mga ngahas bang kutsain ang kanilang diyosa? Sa isang walang interes na saloobin, sumagot si Lito, sa palagay ko ay mali ang iyong impormasyon. Na si Miss Bailey ay hindi banayad at magalang, ngunit maanghang at masangsang. Gayunpaman, ang kanyang hitsura at figure ay talagang top-notch. Hehe, tingnan mo? Nakita mo na ba siya? Ang iba ay nanunuya.
Hindi ko lang siya nakita, kilala ko rin siya, naisip ni Lito ang kaakit-akit na gabing iyon at saka sinabi. I guess kilala mo siya, pero hindi kanya kilala. Ngumisi naman ang iba bilang ganti. Sa kanilang pananaw, maaaring may proteksyon ang binatang ito ni Prinsipe Shen, ngunit kung tutuusin, isa siyang mababang klaseng individual na walang balahibo. Paano siya magkakaroon ng anumang koneksyon sa pinakamagandang babae sa lungsod ng Qingtian? Umiling si Lito, piniling huwag nang magpaliwanag pa. Hindi napigilan ni Prinsipe Shen na magtanong, Kuya Lito, kilala mo ba talaga si Rosa Bailey? Aha? Tumango si Lito. Nag-thumbs up si Prince Shen at humahangang sinabi, nakakahanga ka. Maswerte akong nakilala siya sa isang piging noong isang taon. Gusto kong magsimula ng isang pag-uusap, ngunit hindi niya ako sinagot at tumalikod na para umalis. Siya ay talagang isang kagandahan na may karakter. Anong klaseng relasyon meron ka sa kanya? Magkakilala lang ba kayo, bumabati sa isa't isa kapag nagkita kayo, o mas malalim ba kayong magkaibigan? Paulit-ulit na tanong muli ni Prinsipe Shen. Nang sisigot pa sana si Lito, umalangaw-ngaw ang ikatlong drumbeat. Agad na umalangaw-ngaw ang musika mula sa magkabilang panig ng festival ensembles, na nagpagulong-gulong sa palasyo. Sa gitna ng atensyon ng lahat, isang matandang lalaki na nakasuot ng puting roba ang mabilis na humakbang sa gilid ng pasukan. Ang lalaking ito ay ang Sage Master, si Nian Yin. Tumayo si Nian sa harap ng mga tao, itinaas ang kanyang kamay, at tumigil ang musika. Mahinahon niyang ipinahayag, ang emperador ay may masama karamdaman, at ako ang mamumuno sa mga pagdiriwang ng palasyo. Sa mga salitang ito, nagsimulang magpakita ng kawalang kasiyahan ang karamihan sa ibaba. Ano ang nangyayari sa emperador at bakit hindi siya nagpapakita ng ganoon katagal? Oo, at least makita natin siya. Matagal na nating hindi nakita ang emperor. Nanlamig ang mukha ni Nian, at ang kanyang mga tingin ay mahigpit na may bakas ng pagbabanta, mayroon bang anumang bagay sa aking mga order na hindi ka nasisiyahan? Sa mga salitang ito, unti-unting tumahimik ang mga tinig ng karamihan. Sinulyapan ni Lito si Nian at Nishan, kaya ang matandang kontrabida na ito ang umusig sa emperor at tumugis kay Cheng Cheng. Bumulong si Prince Shen, may mga tao pa ring lumalaban sa Saint Master noon, ngunit ang mga taong iyon ay mabilis na naglaho, at sa paglipas ng panahon, wala nang nang-ahas na lumaban pa. Ngumisi si Lito, ang mabuti at masama ay babayaran din sa huli. Ngayon, ay ang pagkamatay ng lumang bagay na ito. Sa sandaling ito, maririnig ang isang talakayan mula sa pasukan. Lumingon sa likod si Lito, at muli, isang puting nyebe na figure ang pumasok sa pintuan ng pangunahing bulwagan. Ang kanyang mga puting damit ay kumikislap, ang kanyang puting buhok ay nagliliyab, at ang kanyang mga hakbang ay kasing liwanag na para siyang nakatapak sa hindi nagalaw na nyebe, ito ay ang mukhang malayong Emperor Bai. Kabanata 10:15. Sa sandaling pumasok si Emperor Bai sa malaking bulwagan. Isang nakakagigil na aura, tulad ng mga tumutubong litid, mabilis na bumalot sa buong engranding bulwagan. Maraming tao ang hindi maiwasang manginig. Si Emperor Bai, ay napakalakas gaya ng dati. May bumulong. Sa isang pin-drop na katahimikan, si Emperor Bai ay naka-poker face, mayabang na pumunta sa gitna ng Grand Hall, na parang walang tao doon na nagkakahalaga ng pangalawang tingin. Pinagmasdan siya ni Nian ng may hinanakit at malamig na sinabi, Emperor Bai, masyado kang bongga. Every time, you are late for the palace celebration. Si Emperor Jasper Bai habang nasa likod ang dalawang kamay, ay walang pakialam na tumugon, nagpakita ako sa nakakapagod na piging na ito. Sapat na ito bilang pagpapakita ng paggalang sa palasyo. Masyado kang bastos. Minamaliit mo ang kahalagahan ng palasyo. Marahil ay nalampasan mo na ang iyong tungkulin bilang Great Northern General at nawala sa paningin mo kung sino ka talaga. Si Nian ay nagtataglay ng sama ng loob kay Emperor Bai sa loob ng mahabang panahon, nakikita siya bilang kanyang pinakadakilang kalaban. I could say the same for the Sacred Teacher. I wonder kung ilang especially iyan na ang naimbed mo sa palasyong ito. Natatakot ako na ang palasyong ito ay hindi na teritoryo ng emperador kundi naging palaruan mo na. Walang takot na sabi ni Emperor Bai. Pagkasabi nun, mayabang siyang naglakad papunta sa front row at umupo. Mapahamak, ang dalawang lalaking ito, ang kanilang mga merito ay natatabunan ang kanilang master, hindi nila pinapansin ang emperador ng tao. Naikuyom ni Prinsipe Shen ang kanyang mga kamao sa galit na galit niyang sabi. Ang lahat ay nag-aalala tungkol sa taong emperador na matagal nang hindi nagpakita, ngunit walang nang-ahas na magsalita laban sa makapangyarihang sagradong guro at Emperor Bai.
Sa sandaling iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may balbas at determinadong mukha ang humakbang pasulong at yumuko, kagalang-galang na Master, gusto naming maunawaan kung bakit ang Human Emperor ay matagal nang wala. Ano ba talaga ang nangyari? Walang pakialam na sumagot si Nian, hindi ba't sinabi ko na. Masama ang pakiramdam ng Human Emperor. Ang lalaki ay matyaga, kung gayon, hayaan mo akong bisitahin ang Human Emperor, pagkatapos ay makatitiyak ako. Assured. So, wala kang tiwala sa akin. Nawala ang kulay sa mukha ng Human Emperor. Nagpatuloy ang lalaki, gusto ko lang kumpirmahin ang kapakanan ng Human Emperor. Marami pang iba ang tumango bilang pagsang-ayon, sa katunayan, gusto naming makita ang Human Emperor gamit ang aming sariling mga mata. Nakakaawang mga langgam. Gamit ang mabilis na pagwawagayway ng kanyang kamay, pinalipad ni Nian ang lalaking kanina pa nagtatanong na may malakas na kalabog. Isang butas na kasing laki ng kamao ang lumitaw sa kanyang dibdib, at nakahiga siya doon ng walang hininga, dilat ang kanyang mga mata. Gamit ang isa pang wave ng kanyang kamay, mabilis na kinaladkad ni Nian ang katawan ng lalaki. May tumututol pa ba? Walang imik na inis ka ni Nian ang mga tao. Walang nang-ahas magsalita. Galit na galit si Prinsipe Shen kaya na-tense ang buong katawan niya, ito ay sobra, lubos na hindi makatwiran. Sinabi ni Helen, magtiis ka, magkakaroon ng kapayapaan kapag humupa ang hangin at mga alon. Ngayong parehong naruroon sina Emperor Bai at Nian Yin, huwag magmadaling kumilos. Nakakadismaya, ang ating marangal na maharlikang pamilya ay minamanipula ng mga hamak na kontrabida na ito. Napabuntong hininga si Prince Shen. Sa gilid, sumulyap si Lito kay Nian, malamig ang kanyang ekspresyon. Hindi nagtagal, formal nang nagsimula ang pagdiriwang ng palasyo. Ang unang pagtatanghal ay ang Red Gull Dance ni Rosa Bailey. Nakasuot ng pula, si Rosa ay nagsimulang sumayaw ng banayad. Ang kanyang magaan na figure ay parang gull kung minsan ay naglalaro sa tubig, minsan ay lumulutang sa taas. Ang lahat ay nabihag, at marami pa nga ang palihim na naglalaway. Magaling! Maya-maya lang ay may narinig silang magaspang na boses. Tumingin ang mga tao at nakita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maitim na balat, na nagpapakita ng magaspang na kilos. Siya ay kumakain ng isang paa ng manok sa orihinal, at ngayon ay ginagamit niya ang kanyang mamantika at mataba na kamay para pumalakpak ng husto. Tinapunan siya ni Rosa ng malamig na tingin, bahagyang yumuko, salamat, General Son. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang iba kundi si Tanggol Son, ang pinakamalakas na general sa ilalim ng utos ni Emperor. Bye! Biglang tumayo si Tanggol, hinawakan ang palso ni Rosa Bailey at walang pakundangan na sinabi, Miss Bailey, paano kung samahan mo akong uminom? Hindi itinago ni Rosa ang pagkasuklam sa kanyang mga mata at malamig na tumanggi, hindi ako umiinom. Hindi ba ako binibigyan ng mukha ni Miss Bailey, ako si Tanggol Son? O ito ba ay minamaliit mo ako? O marahil ay minamaliit mo si Emperor Bai? Ginamit ni Tanggol ang pangalan ni Emperor Bai sa pananakot. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok si Beino Bailey upang mamagitin, General Son, talagang hindi umiinom ang aking anak. Nakikiusap ako sa iyo na huwag pahirapan ang mga bagay para sa kanya. Mr. Bailey? Sa pagtawag sa iyo ng sir, at pag-imbite sa kanya na uminom kasama ako, sa totoo lang ay nagpapakita ako ng paggalang sa kanya, mayabang na sagot ni Tanggol. Nag-aalala, mabilis na nilapitan ni Beino si Emperor Bai, at magalang na sinabi, kamahalan, isinasamo ko sa iyo na isaalang-alang ang aking abang kahilingan at huwag guluhin ang aking anak na babae. Walang pakialam na tumugon si Emperor Bai, ang iyong mapagpakumbabang kahilingan. Hindi sulit. Namutla ang mukha ni Beino sa kawalan ng pag-asa. Malinaw ang mensahe ng emperador, hindi niya pipigilan si Tanggol na ituloy ang kanyang mga hangarin. Nang marinig ito, napabuntong hininga ang lahat. Maaaring masira ang reputasyon ng magandang Miss Bailey na ito. Si Tanggol ay kasumpa-sumpa dahil sa kanyang pagiging malabog, sinisira ang hindi mabilang na mga inosenteng babae. Siya ay tunay na kasuklam-suklam. Ngunit ano ang magagawa natin? Kasama sa kanyang makapangyarihang mga koneksyon si Emperor Bai mismo. Sino ang nang-ahas na saktan siya? Si Tanggol, na hinawakan ang baywang ni Rosa, ay inakay siya pabalik sa kanyang upuan. Walang dalawang isip, pinilit ni Rosa na palayain ang sarili. Nagmamadaling iligtas ni Beino ang kanyang pinakamamahal na anak, ngunit casual na inihagis ni Tanggol ang kanyang espada sa mesa, gusto mo bang mamatay? Pagbabante kay Rosa Bailey, sinabi niya, Miss Bailey, kung kumilos ka, hahayaan kong mag-slide ang lahat. Kung hindi, ang iyong ama ang una na hindi ko ipagtatanggol.
Kahit na may 1,000 dahilan si Rosa para hindi ito payagan, alang-alang sa kanyang ama, hindi na siya nang ahas na lumaban pa. Iniyuko niya ang kanyang ulo, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Lito. Sa sobrang sorpresa, sinabi ni Prinsipe Shen, hindi ka seryoso, di ba? Hindi ngayon ang oras para maging pasikat. Hindi pinansin si Prinsipe Shen, sinadya ni Lito na naglakad papunta kay Tanggol at malamig na nagutos, pabayaan mo siya. Tinitigan ni Tanggol si Lito at nagtatakang nagtanong, sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako, walang emosyong tugon ni Lito. Let her go. I don't want to repeat myself. Nagulat si Rosa kay Lito, hindi inaasahan na mamumukod tangi siya sa gitna ng karamihan. Pagkaraang marinig ito, si Tanggol ay nagpakawala ng isang mapanlate na tawa, isang magandang batang lalaki, hindi pa man ganap na husto, ng ahas na hominin ako. Siguradong pagod ka ng mabuhay. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, biglang kinuha ni Lito ang isang bote ng alak mula sa mesa at binasag ito sa ulo ni Tanggol. Agad na napuno ng dugo ang mukha ni Tanggol at nagsimula siyang sumigaw. Mabilis na hinawakan ni Lito si Rosa sa palso, hinaila siya palayo kay Tanggol. Ang panoorin ay nagulat sa lahat ng naruroon. Ilang tao ang nakakilala kay Lito at nagsimula silang bamulong, sino siya? Bakit niya hinahamon si Tanggol-san, may death wish ba siya? Nang makita si Lito, ang mga mata ni Emperor Bai ay biglang nagkontrata. Siya iyon, ang lalaking nakipag-away sa kalye. Malamig siyang ngumisi, pinagmamasdan ang sitwasyon ng may interes. Hinampis ni Tanggol ang mesa, tumayo at itinuro si Lito, anak, wala akong pakialam kung sino ka, ibababa kita ngayon. Si Emperor Bai ay pumalakpak sa kanyang mga kamay mula sa gilid, ang mga nakaraang pagdiriwang sa palasyo ay masyadong nakakainip, bakit hindi magkaroon ng isang paligsahan sa pagitan ninyong dalawa, ito ay nakakaaliw para sa lahat. Kaagad, isang grupo ng mga tao ang bumungad sa kanya. Ay nalalaya ni Emperor Bai, lumakas ang tapang ni Tanggol, at minisyon niya, anak, maglakas loob ka. Sa loob ng engranding bulwagan na ito, ang iyong buhay ay sarili mong responsibilidad. Hanggat ito ay isang paligsahan, hindi mo kailangang kumuha ng responsibilidad kahit na pinatay mo ang kabilang partido. Ito ay isang hindi nakasulat na tuntunin sa mundo ng martial arts. Patas na. Tumanggaw si Lito. Sinabi niya kay Rosa, dapat kang lumayo. Mag-iingat ka. Alam ni Rosa ang lakas ni Lito, na hindi bababa sa mas malakas kaysa sa kanya, kaya masunurin siyang umatras sa isang tabi. Kinuha ni Tanggol ang mabigat, napakalaking tansong espada sa mesa, naglakad papunta sa gitna ng bulwagan, ang kanyang buong katawan ay puno ng nakamamatay na aura. Kung tutuusin, isa siyang veteranong general. Sa sandaling maalis ang kanyang espada, isang malamig na amoy ng dugo ang napuno sa hangin. Nang makita si Lito na walang dala, hindi napigilan ni Tanggol na mapamura, kailangan ba akong magpahiram sa iyo ng espada? Tumingin si Lito sa isang tabi sa isang gwardya at sinabing, maaari ko bang hiramin ang iyong espada? Ibinigay ng gwardya ang espada kay Lito. Samantala, si Tanggol ay nagsimulang tumawa ng walang pagpipigil, ang espada kung ito ay gawa sa dekalidad na tanso mula sa pinakamatandang minahan ng tanso sa West Mountain, na huwad sa loob ng 81 araw, na tumitimbang ng 80 libra. Anong kwalifikasyon mayroon ang iyong krudo na espada upang labanan ang minahan? Bahagyang sinabi ni Lito, ang espada ay hindi mahalaga, ito ay tungkol sa kung sino ang humahawak nito. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumango ang lahat sa paligid niya bilang pagsang-ayon, pinupuri ang kanyang pagiging komplikado. Tila nainsulto si Tangwalo, wala kang alam, maghandang mamatay. Ibinato niya ang kanyang espada kay Lito, na may sumipol na tunog sa hangin, ngunit mabilis itong iniwasan ni Lito. Ang lakas mula sa kanyang indayog ay nahulog sa isang haligi, na agad na sumabog sa haligi na sapat para may akap ng 5 tao. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng lahat, narinig namin ang tungkol sa walang kapantay na martial arts ni General Son, na nakikita ito ng aming mga mata, ito ay tunay na pambihira. Nakasilong ang batang ito. Delikado, hindi siya kalaban ni General Son. Nagsimulang magsaya ang mga nasasakupan ni Tanggol Son. Gayunpaman, walang saya sa pagtatapos ni Lito. Ngumisi si Tanggol, anak, patayin kita sa loob ng 3 galaw. Umiling si Lito, sobrang dami ng 3 galaw, magagawa ng isa. Huwag hayaang makaligtaan ang lahat ng palabas. Si Tanggol ay mukhang naguguluhan, ano ang sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng isip dahil sa takot? Sumagot si Lito, ang ibig kong sabihin, matatalo kita sa isang galaw. Seryoso ka ba? Tila narinig ni Tanggol ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo.
Ngunit nang siya ay nagsimulang tumawa, si Lito ay sumabog sa isang makinang na gintong liwanag. Sa isang kisap mata, nagpakita siya sa harap ni Tanggol at ibinaba ang kanyang espada. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tanggol, at mabilis niyang itinaas ang kanyang espada para harangin. Klang! Nagkaroon ng matinding ingay, at ang malaking tansong espada sa mga kamay ni Tanggol ay naputol sa 2 piraso. Ang espada ni Lito ay patuloy na gumagalaw pababa, tinaga ang kanang balikat ni Tanggol, naputol ang kanyang buong braso. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Tanggol. Sa oras na ito, lahat ay natigilan, tulad ng mga kahoy na papay. Walang pakialam, sinabi ni Lito, kanina lang hinawakan siya ng kamay mo ang baywang ni Rosa, kaya kinuha ko ito. Ito ay patas at makatwiran. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Kung gagawin mo, maaari tayong magpatuloy sa pakikipaglaban. Galit na galit si Tanggol, nais niyang lumunin ang buhay si Lito. Lumabas ka, kaiyahiya ka. Ang tahimik na si Emperor Bai ay biglang nagsalita sa malamig na boses. Hindi nang ahas si Tanggol na suwayan ni Emperor Bai, pinulot ang kanyang naputol na kanay mula sa sahig na may masakit na ekspresyon at umalis. Dahan-dahang tumayo, malamig na sinabi ni Emperor Bai, hindi mo naman ako binaygo kung tutuusin. Nakataas ang isang kilay, tumugon si Lito. Nagpatuloy si Emperor Bai, nais kong magkaroon ng kapareha sa iyo. Bahagyang tumawa si Lito, at dahan-dahang pinunasan ang espada sa kanyang kamay, ibinalik ito sa gwardya. Hindi interesado. Nang mabigkas niya ang mga salitang ito, bumalik siya sa kanyang upuan. Ang tingin ng mga tao kay Lito ay naging lubhang komplikado. Galit, galit na galit. Kahit kay Emperor Bai ay dinala niya ang walang malasakit na ugali na ito. Sa mundo ng martial arts, he was second to none.